Hi everyone! Welcome again to my channel. So, in today's video guys, ay i-check natin yung mga succulents ko dito kung kamusta na sila, kung okay pa ba sila sa sobrang init ngayon dahil nga painit na ng painit yung panahon namin ngayon. So, ano na talaga, nasa climax na kami ngayon guys. So, kung nakita nyo naman sa mga nakaraang videos ko, ay mayroon akong mga succulents na sunburn, tapos yung naluto sa loob ng mini greenhouse. So, ayaw ko nang madagdagan guys. So, ayun, ano na lang talaga. Lagyan ko na lang siguro talaga ng UV cut. So, bago ko lagyan ng UV cut, i-check muna natin kung okay lang ba sila. So, unahin natin tong si Sedum clavatum na nakalagay dito sa wooden pot. So, ito nga pala siya ay kalbo nung nilagay ko dyan. Yung mga rosette niya ay napakaliit. So, ngayon ay unti-unti nang lumalaki. At mayroon na rin siya mga bagong suloy dyan sa pinakapuno. Tapos, ito naman siya, si RG, ay nasira din to siya dati. So, ngayon, ayan, unti-unti na siyang gumaganda ngayon. At yung dulo ng dahon niya, ayan, kung nakita ninyo, nagpipink siya guys. Ayan. Maganda yung kulay niya. Tapos yung mga sedum na nilagay ko ay okay pa din. Tapos ito naman ay mga peach boy to siya. So dati na talaga siya nakalagay sa pot. Kaya lang nilipat ko siya dito sa pot na to na na medyo malalim. Ayan. So, okay naman siya at eto naman siya, nanilaw na siya dahil sa sobrang init, nagiging dilaw na siya. So, mayroon siyang mga sa dulo, yung konting mga sunburn sa dulo ng dahon. Tapos, eto naman siya, si Amivoidis. Medyo tumigas na yung dahon niya mula nung diniligan ko. Ayan, tumitigas na yung dahon niya ulit. Tapos yung kulay nila, unti-unti na ring nagiging green or hindi na sila ganun ka-pink. Tapos eto, ayan, gumaganda na yung PVN ko dito. Tapos eto naman siya, si Santa Luis, ay, ayan, unti-unti nang nagbago yung dahon niya. Kasi yung dahon niya dito is, magaspang. Yung lumang dahon niya magaspang. Ayan. Tapos yung dahon niya ngayong bago ay makinis na. Yan. Unti-unti na siyang nagpapalit ng bagong dahon. Tapos ito namang si Zaragoza. Ay, yung pagka-pink niya, ayan, nawala na siya guys. Tapos yung tip niya ay pink pa rin. Tapos yung rosette niya, napansin ko na para siyang mag-crested. Ayan. Parang mag-crested na may bagong tatlong, rosette. So, ayun, obserbahan lang natin. And then, marami siyang mga babies. Binilang ko nga pala yung babies niya ngayon ay meron siyang mga 5 babies sa ilalim. Yan. So, pumupunta din ako dito dahil paminsan-minsan nagtatanggal ako ng mga dry leaves. Tapos, ito naman si Crazy and Ryan. Ayan. Okay naman siya. Wala siyang damage. So, maganda pa rin yung rosette niya. Unti-unti na rin lumalaki yung ibang babies. Tapos, eto naman si Frolifica ay, ayan, kung nakita ninyo guys, na siya, naglalash na sila. Hindi na katulad dati nung bago silang tanim dyan na parang, hindi pa sila masyadong kita. Ayan. Tapos, eto naman yung Kisiringiana ko. Ayan. So, napaka-chubby ng dahon niya guys. Ito yung hitsura niya pagkatapos niyang madiligan. Napaka-chubby. Pati yung mga baby, lumalaki na rin. Yan, ang ganda niya tingnan. Halos halos mapuno na yung pot. Kasi dati hindi pa ganun kasikip yung pot. Tapos ito naman mga sabrim. So bukang-buka yung dahon nila after silang nadiligan. Sobrang buka. Tapos, ito naman yung mga na-propagate ko sa buto na dati napakaliit nila.
kapag hindi mo sila madiligan pala, na obserbahan ko, ay lumiliit sila. So, ayun, pagkatapos ko silang diligan, ganyan na yung hitsura nila. Parang yung mga dry, medyo humupa yung dry leaves. Tapos, eto naman siya, napansin ko, naninilaw na yung ano niya, yung dahon niya. Kaya naisip ko na siguro dapat na lang maglagay ako ng UV cut kasi baka masira ulit yung ano ko, bibina ko. Ayan, kasi naninilaw na siya sa sobrang init. And then, ito naman siya, hanggang ngayon okay pa rin siya. Hindi pa rin siya tumitiklop. Last year kasi tiklop na tiklop tong si ano ko, Revolution ko. So, ngayon, ayan yung rosette niya guys. Bumubuka pa rin. At ano pala siya, ano ba yun? Para siyang bouquet tingnan. So, yung pagka-pinky-pinky niya, hindi na masyadong ano, yung kita. Yung gilid ng dahon niya, nagpipink pa rin. Pero overall talaga, ano na siya tingnan, puti. Dahil nga mayroon siyang farina. Tapos dito naman, mayroon nga pala ditong nasira. Ito. Ayan, kung nakita ninyo, namuti yung ano niya. Kasi nagkaroon siya ng stem rot. Ayan, tinanggal ko na yung mga nabulok. Tapos nilagay ko lang siya dito sa ibabaw. Ayan. So, namuti yung ano niya, rosette niya. So, palatandaan din kapag mayroong stem rot yung succulents, yung pinakagitnang rosette niya, minsan namumuti. Tapos, eto naman siya, si Allegra. Yan, lumalaki na rin yung rosette niya. Yan. Sakop na niya yung anong buong pot. Kasi nung pagkatalim ko siya dyan, hindi pa siya ganyan kalaki. Yan. So, ito namang si Vladimiria ay nagtanggal nga pala ako ng mga dry leaves dito. Tapos, ito, natanggal yung isang dahon. So, okay naman siya. Hindi naman nangitim yung ano. Pero parang ano kasi yung ano niya, rosette niya sa gitna. Parang, ano ba yun? Namutla. Ayan. So, may mga babies nga pala siya, dalawa. Ayan yung babies niya. So, medyo mabagal siyang lumaki dito. Yung nasa mini greenhouse ko ay, ano na siya, makapal na yung Vladimiria ko doon. Tapos, eto naman si Old Egg, ay, ayan, pinky-pinky pa rin siya guys, kahit summer. Tapos, ano na siya ngayon, yung dahon niya, tumataba na. Tapos, yung ano ko naman, musan ko, hindi na siya gaano kakulay, pero yung rosette niya, ayan, lumalaki na rin. Hindi katulad last year na paliit siya ng paliit. Ngayong taon naman ay palaki siya ng palaki ngayon. Tapos eto, ganun pa rin yung red velvet ko. Green na green pa rin siya. Tapos parang ano pa rin yung rosette niya sa gitna. Hindi pa rin siya ano ba yun? Lumalaki. Kasi lumalaki yung rosette niya. Yung bagong dahon niya, palaki ng palaki. Tapos yung lumang dahon niya, ganun pa rin, hindi lumalaki. Pero parang ganun pa rin siya ngayon, guys. Tapos, yung ano naman dito, si Lovely Rose. Yan, lumalaki na rin. Tapos, ito naman siya, si Colorata Braditi na parang kailangan na naman ulit niya ng tubig. Kasi yung kasabayan nito na nasa mini greenhouse, yung dalawa, ay napakatigas ng dahon. So, ito siya, parang ano na naman siya. Numinipis na naman yung dahon niya. Tapos, ito naman siya, si Monroe. Ayun, tabingi pa rin siya. Pero yung bagong mga dahon niya ngayon ay, ano na, nagtsatsabi na. At ang kapal ng farina niya dito. Yan. Napakaganda ng kanyang, dahon. Tapos, ito naman siya, si Onslow. So, malaki na nga pala yung mga babies niya. Parang kasing laki na rin ng mother plant sa gitna. Ayan. So, ganyan na yung hitsura niya sa ibabaw. So, ayan yung ating Onslow dito. Ayan. At wala siyang mga bagong baby ngayon. Ayan. Hindi siya nagkaroon ng bagong, ngayon, babies. Tapos, eto naman si ebony. Ayan yung ebony ko dito. So, napansin ko siya na lumalaki na siya ngayon dito kahit tag-init. At yung dahon niya nagtsatsabi na rin. Ayan.
So, parang ano na yung dahon niya, tigasin na tingnan. Tapos, eto naman siya, nung nakaraang video ko nga pala, tinawag ko nga pala to siyang si Polylensiana. So, hindi nga pala siya si Polylensiana. Binili ko nga pala siya dati na nakapangalan ay Polydonis. Pero ngayon, baka si Hana Urara. Nagkamali lang yung seller siguro sa paglagay ng pangalan. Tapos, eto naman siya si Agavoides Cross Polydonis. Napaka-green ng dahon niya. Yan, sobrang green niya ngayon. Last year, ito, dinumog ng mites. So, sa ngayon, hanggang ngayon, okay pa rin siya. Okay pa rin yung dahon niya. Wala pa rin mga itim-itim. Kasi last year talaga, ang daming itim-itim sa dahon dahil nga sa dami ng mites. Tapos, eto naman siya si Tito Buns. Yung na-propagate ko sa dahon. So, nagkaroon ng stem rot yung dalawa. Yan, medyo maselan kasi sa summer tong si Tito Buns. Yan, yung nangitim hindi na pwedeng maipropagate. Sana yung mga natira hindi mahawaan. Hindi magkaroon ng stem rot or sakit. Tapos, ito naman siya si Macronata. Magkamukha sila ni Peach Pride. Ayan. Tapos, si Silhouette. Yan. Yung mother plant nga pala, yung mga dahon doon sa gitna ng mother plant, tinanggal ko na nga pala lahat. Tapos ito na lang yung mga babies ang naiwan. Kasi yung mother plant dati ay bulaklak yung lumabas sa pinakagitna niya. Yung rosette niya sa gitna nagiging bulaklak. So ayun. Pero nag-iwan naman siya ng napakalaking mga babies. So meron siyang 5 babies. Yan, malaki na rin yung babies niya. So, medyo meron pa rin siyang pinky-pinky sa gilid ng dahon. And then, eto naman siya si Flower Blanc. So, hanggang ngayon okay pa rin siya. Wala pa rin silang sunburn. So, sa umaga kasi dito banda is napakainit. Tutok na tutok kasi dito sa sunlight kapag umaga. Tapos, eto si Polylensiana. Ayan. So, napansin ko sa kanya, mapula pa rin yung gilid ng dahon niya. Pero humahaba. Siguro dahil yung yung nilagay ko na lupa ay mas maraming gardening soil kaya napakaraming nutrient kaya yung dahon niya humahaba. So eto siya ay compact pa rin yung dahon niya. Hindi pa rin ganun kahaba. Tapos eto naman siya si Agavoides Miranda. Yan, green na green siya dito. Tapos yung mga baby niya na dati ay hindi pa masyadong kita, ayan, lumalabas na rin. So maganda yung kulay nito kapag taglamig na, nagiging orange siya tingnan. So ayan, at malaki na rin yung ibang babies. Ayan. Tapos eto naman siya si Elegance, ayan. Meron na tayong nakitang nagka-sunburn. Ayan, nangitim na yung dahon sa gilid. So, para hindi na madagdagan ng iba, na masunburn din yung iba, ayan. So, plano kong maglagay ng UV cut ngayong araw. Ayan, kasi sayang kung masunburn. So, plano ko talagang hindi na sila lagyan ng UV cut. Pero, ayun nga, yung sunod-sunod na nagka-damage ng mga succulents ko, parang sayang na madagdagan pa. Tapos, eto naman siya si Leticia. Yan, napakakinis na ng dahon niya dito. Yung bagong dahon niya ngayon, kumikinis. Kaya lang, maliit pa rin siya. Yan. At may mga baby siya sa ilalim. Tapos, eto naman siya si, mga blue jelly beans ko. So, napaka-compact ng dahon niya at napaka-chubby. So, na rin siya? Nagiging dilaw na rin yung dahon niya dahil nga sa dito mainit dito banda. Pero pagdating ng mga 3 o'clock dito, dahil nga may puno dito sa likod, ay na siya, yung may shaded na siya. Pero sa umaga,
mag-start ng 8 o'clock hanggang ano na talaga, 2 o'clock, mainit talaga dito banda. Yan, tutok na tutok sa araw. Kaya ayan, nagiging dilaw yung ano niya, dahon niya. Pero ayan, maganda naman kahit naninilaw siya. Nagtsatsabi yung dahon niya. Yan. Tapos, eto naman siya, si Boros Tail. Kung nakita ninyo, pinatong ko siya sa clay pot kasi nga, yung ano niya, humahaba na. So, kung nakita ninyo, ayan, nagtatalunan na siya. So, pinatong ko na lang sa clay pot para hindi siya masagi ng ibang succulents. Kapag nagtanggal ako ng mga dry leaves, ayun, para hindi siya masagi yung mga, yung naghanging na. So, ayan, kumakapal na siya. Parang kailan lang na, parang ang liit pa nila dito tingnan. Hindi pa sila ganyan kahanging. Yan. Ganyan na yung hitsura nila. Tapos, ano na nga pala siya? Ito may mga bagong siyang mga suloy sa stem. Yan, ito nagiging tatlo na. Ayan. So, sa isang stem meron ng tatlo. Sa iba naman merong mga baby na maliit pa. Ayan. Ito, ayan. Tapos dito rin. So, ayan guys. Nagkakaroon na siya ng mga sanga. So, ganyan na siya kakapal ngayon. Tapos, ito naman yung dusty rose ko. Yan, malaki na sila guys. Ganyan na siya kalaki. Yung rosette ng dusty rose ko. Kaya lang, wala pa silang mga bagong baby sa ilalim. So, ito kasi, yung mother plant, yung nasa gitna, tapos yung mga nasa gilid, yan yung mga babies niya dati sa ilalim na hiniwalay ko. So, ngayon wala. Wala pa siyang babies. So, ganyan yung hitsura. Ayan. So, after kong nilagyan ng UV cut, ganito nga pala yung hitsura. Ayan. So, yung UV cut ko nga pala ay wala akong puting UV cut kasi ginamit ko doon sa mini greenhouse ko. So, dati ang ginamit ko nga pala ditong UV cut ay puti. So, ngayon ay itim lang yung meron ako available dahil yun ay ginamit namin doon sa gilid ng bahay, sa bintana. So, ngayon hindi namin nilagyan ng UV cut yung bintana namin. So, ginamit ko na lang sa mga succulents ko. So, ito si Takasago no Okina na, ayan, yung gilid ng dahon niya nagpipink-pink pa rin siya guys. So, maganda yung kulay ni Takasago no Okina kahit summertime kasi meron talagang natitirang pink sa dahon. Tapos, eto naman siya si Lemonade, Ionium. So, sa ngayon, okay pa rin yung dahon niya, yung stem niya. Hindi pa rin siya nagkaroon ng stem rot kasi ito siya is talagang lapitin ng stem rot yung lemonade ko dito sa bahay. So, sa ngayon, okay pa rin. So, sarado nga lang yung rosette nila. Pero kapag bumuka yung rosette nila, guys, para siyang bouquet sa kapal. Tapos, ito, ayan yung, ruby necklace ko. Kumakapal na rin sila. Nagtalunan na rin sila. Ayan. Tapos, yung unslo na nilagay ko dito, ayan, lumalaki na rin. Ganyan nga pala yung hitsura niya sa ibabaw. So, ayan yung hitsura niya, guys. So, lang natin para hindi matabunan yung unslo ko sa gitna. Kasi magliligi siya kapag natabunan siya. Tapos, ito naman siya si Purple Delight. Ayan, purple pa rin yung kulay niya. Tapos, yung sa dulo naman ay si Golden Glow na napaka-green. So, ayan yung Golden Glow ko. Na chubby-chubby pa rin yung dahon niya. So, hanggang ngayon okay pa rin siya. Tapos, si Takasago no Okina ulit. Ayan, di ba nagpipink yung dahon ni Takasago no Okina kahit summertime. Tapos, eto naman siya si Peach Pride. Yan, napakalaki na ni Peach Pride. Pati yung mga babies niya, malaki na rin. Yan, dati, nung tinanim ko siya dito sa pot na to, hindi pa siya ganun kakapal, tingnan. So, makikita mo pa yung, pot.
Pero ngayon, kapag tiningnan mo sa ibabaw, ayun, hindi mo nakita yung pot. Tapos, ganito na nga pala kalaki yung mother plant. Ayan. So, pati yung mga babies niya, ayan, lumalaki na rin. Nagkakaroon na ng stem. So, yung ano nga pala, ay ano talaga sila guys, nagkakaroon talaga sila ng stem. Hindi sila katulad ng ibang echeveria na talagang ano siya, halos hindi mo makita yung stem or wala silang stem na ano, hindi katulad nito. Tapos, mayroon siyang bagong mga babies. Ayan, ito yung mga bagong babies. Kaya makapal siyang tingnan kasi ayan, may mga bagong babies na lumalabas. So, ayan yung peach pride ko. Tapos yung pinropagate ko sa buto, ayan, bukang-buka sila dito dahil bagong dilig sila. So, ayan. At nilagay ko nga pala dito yung ano ko, variegated pearl necklace ko. So, dito ko na siya nilagay. Nilipat ko siya dito. Pagkatapos kong maglagay ng UV cut. So, hindi naman siya masa-sunburn dito kasi meron ng UV cut. Yan. So, i-check natin. Kasi kanina, nasa 34 degrees bago ako maglagay ng UV cut. So, ngayon dahil meron ng UV cut, i-check natin ulit. Ayan, medyo bumaba ng 2 degrees. Ayan. So, nakakatulong din ng pagpababa ng init yung UV cut. Ayan. So, ayan yung hitsura nila dito guys. Kahit itim yung UV cut na ginamit ko, ay maliwanag pa rin. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!